May isang katakot-takot na nangyayari ngayon sa ating bansa na dapat po itong masolusyonan, no? ASAP. Kailangan po itong masolusyonan. Mga sangkay, dumadami na po ang mga pangyayari na talagang namang nakakagimbal na. Kung ano yan, pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay. Gusto ko lang pong ihayag ito kasi mayroon pong mga nagpo-post na mga sangkay ng pagka-alarma at pagkatakot ngayon sa ating bansa sa mga nangyayari. No? At mismo nga po si General Torre ay nagsasalita na rin po dito, nakaraan pa mga sangkay, nung may mga nai-involve na mga mabababa pa lamang po ang edad na mga kababayan po natin. So may mga nagsasalita na po doon, including General Torre na nasa MMDA ngayon. Na ayon po sa kanya, mukhang wala pong ginagawa ang mga kapulisan. Bakit daw kasi nagtatago sa kanilang mga opisina? Kasi nung panahon niya mga sangkay, nasa kakalsadahan yan. No? At saka yung CCTV noon, yung mga camera mga sangkay sa kakalsadahan, aktibo po talaga. Sobrang ganda ng sistema noon. Ngayon, eto na. Pinost ito ng isa sa mga kababayan po natin. Ayan. Siguro naman, very familiar kayo kung sino yan. Sabi dito, pag ito naging santo, ewan ko na lang talaga. Dapat daw, dito, ang kabayaran, kung ano ang kanyang ginawa mga sakay. And we all know, no, na mayroon po siyang ginawang hindi maganda sa isang nagtatrabaho lamang. Tapos may anak. Nakakalungkot mga sangkay. No? So sana gumawa ng batas ang ating mga mambabatas na ibalik na po ang parusa na pinakamalupit, no, na kinakatakutan ng mga katulad nila. Kasi hanggat hindi na babalik yon mga sangkay, dadami pa ang mga katulad nila. Totoo yan mga sangkay. Alam niyo, sabi niya, nabigla lang po ako. Pasensya na po sir. Hindi naman po sinasadya. Patawad po. You see? Nabigla. Nabigla daw. Ay, naku po. Nakakalungkot itong nangyayari ngayon sa ating bansa. And I hope na maging wake-up call ito sa lahat ng mga kapulisan. Na gumawa sila ng sistema. Laban po sa mga ganitong klaseng nangyayari at yung mga mambabatas po natin, magising na. At hindi na po puro, alam nyo na yan, kung anong kanilang ginagawa. It's time para ayusin ang wala sa ayos. Ito mga sangkayo. Marami na po ang natatakot ngayon. Kahit nga ako, medyo kabado na po tayo pag lumalabas sa kalsada. Hindi po safe. Huwag po tayo maglokohan dito, hindi po safe. Kahit kayo dyan, try nyong lumabas sa kalsada, pumunta kayo mga gilid-gilid, mga kanto-kanto. Matatakot kayo. May isang rider na nag-post. Ito mga sangkay. May nakasulat po sa kanyang helmet. At ang nakasulat po, buntis ang asawa ko. Huwag nyo ako sanang saktan. Bakit niya ginawa yan? Dahil sa takot. Naghahanap buhay siya. Rider po siya. Naghahanap buhay. Ngayon, nauuso po yan. No? Yung mga rider po yung tina-target. Nakakatakot mga sangketong nangyayari ngayon. These words were written on the back of a motorcycle taxi rider's helmet. In a photo taken by the girlfriend of Primo Bacunawa, who later shared it on Facebook. Grabe, no? Nangyari daw po itong post, mga sangkay, dahil nga po sa naganap sa isang motorcycle taxi rider
So sana po, mahimasmasan na po yung mga mambabatas. Alam nyo, sa totoo lang, dati hindi naman po safe po ang kalsada before. No? Takot. Mukhang kailangan po dito ng strong na mga batas na magpapatino sa mga ito. Hindi po yung mga maninipis. Ang problema kasi sa Pilipinas, pinanipis ng mga mambabatas. Ang dapat authoritarian na batas para po sa mga ganong klaseng tao. Ngayon, marami po ang mga taong natatakot na sa kalsada, mga sangkay. Ito. Sabi ng mga nag-comment dito, mga sangkay, ang daming reaction. Umabot po ng 100,000 yung reactions dito na mayroon pong reaction ng halo-halo po ito. May mga dilawan, Duterte supporters, mayroong mga pinklawan, may Marcos supporters. Halo-halo. Nagkakaisa sila dito, mga sangkay. Sana ganito po lagi. Pero wag naman humantong na mayroon pong titigil sa paghinga bago po tayo magkaisa. May nag-comment po dito, si Merlita Sintos Huando. Ayan, tingnan po natin. Sabi dito, rider din ang kuya ko. Please lang itigil nyo na ang katamaran at mga bisyo nyo. Magtrabaho kayo ng patas. Huwag kayo mangdamay sa katamaran ninyo. Isang beses lang tayo nandito sa mundo, gumawa kayo ng mabuti sa kapwa nyo. Ay, naku po. Ito, sabi naman ni Anthony, mas priority ng mga nakaupo ang human rights sa mga nagpapatumba at hindi lumalaban ng patas. Pero yung mga naaargabyado, kawawa na lang talaga. Sana maging maayos na ang sistema. Ang dami ng nakakaawang nagtatrabaho na lumalaban ng patas. Maayos na pumumuno para sa maayos na Pilipinas. Sa totoo lang, sobrang lungkot na lungkot ako nang nalaman ko yung tungkol sa rider. Hindi lamang po ito isang beses nangyari. Maraming beses na. At itong mga nangyayari, mga sangkay sa mga rider, matagal ko na po itong nalalaman kasi may mga kaibigan po akong nagmo-motorcycle rider or motorcycle taxi. So, sabi nila, nakakatakot ngayon kasi may mga nag-aabang daw sa kanila. Tapos bigla na lang kukunin sa kanila yung kanilang pera or kaya may gagawin sa kanilang masama. Nakakatakot. So sana magising po tayo. Kailangan po ng bansa natin ng kamay na bakal. Hindi na po magandang nangyayari. Ito ngayon, nangyayari. Tapos yung mga politiko nag-aaway-away samantalang ang Pilipinas nagkakandagulo-gulo. Iba po ito. Ibang klase na po ang Pilipinas ngayon. Para na po tayong Amerika. Nakakatakot. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Ito wala po itong halong politika. Hindi po ito mga sangkay, pampolitikang opinion. Ito po ay pang Pilipinas. We are all Filipinos. 'Di ba? Ano ka man, ano man ang political color mo, siguro naman nagkakaisa tayo sa ganitong mga pangyayari. Alright? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.